Kumusta? Ako si Dr. Arul Ebenezer Daniel. Narito ako upang ipaliwanag sa iyo ang tungkol sa coronary angiogram. Kaya ano ang isang angiogram? Kaya ang angiogram ay karaniwang ito ay isang diagnostic test. Ito ay hindi isang paggamot, isa itong diagnostic test. Ano ang diagnose mo? Sinusuri mo kung mayroong anumang mga block sa mga daluyan ng dugo. Kaya angiogram ay maaring gawin sa anumang bahagi ng katawan. Kaya ginagawa mo ito sa puso, tinatawag mo itong coronary angiogram. Ginagawa mo ito sa utak, tinatawag mo itong cerebral angiogram, at iba pa at iba pa. Kaya paano ito ginagawa? Maaari itong gawin sa dalawang magkaibang paraan. Mayroong tinatawag na CT coronary angiogram at isa pa ay ang invasive coronary angiogram. Kaya ano ang isang CT coronary angiogram? Kaya nag-inject sila ng dye sa iyong katawan at kailangan mong humiga sa CT scan. At sila gumagawa mga larawan ng iyong mga daluyan ng dugo na dumadaloy sa puso at susuriin nila kung may mga block sa puso o wala. Ngayon, susunod na pagdating sa conventional regular angiogram, okay? Kaya paano ginagawa ang isang regular na angiogram? Kaya kami nakapasok sa mga daluyan ng dugo alinman sa pamamagitan ng kamay o sa pamamagitan ng binti at kami nagpasok ng catheter na direktang papunta sa puso at nag-inject kami ng pangulay sa puso at sinusuri namin. Abutin ito ng humigit kumulang demon hanggang 15 na minuto. Ang buong pamamaraan ay 10 hanggang 15 na minuto. At ito ay ginagawa sa ilalim ng lokal na kawalan ng pakiramdam. At ang gising na gising ang taong sumasa ilalim sa pagsusulit at maari siyang makipag-ugnayan sa cardiologist. Magtataka ka, oh Diyos ko, doktor, nagpapadala ka ba ng catheter sa puso ko? Oh, ginagawa namin yon. Napakasakit ba? Hindi, talagang hindi. Walang anumang sakit habang ang catheter ay pumapasok sa puso. At ito ang pamantayang ginto para masuri ang coronary arteries. Bakit hindi na lang ako gumawa ng CT angiogram sa halip na coronary angiogram? Talagang natatakot ako tungkol sa coronary angiogram. Kaya, para kanino inirekomenda ang CT angiogram at kanino inirekomenda ang coronary angiogram? Kaya ang CT angiogram ay karaniwang inirekomenda para una sa mga kapag talagang natatakot ka, alam mo ang mga catheter na ipinapasok sa iyong katawan. At ito rin ay inirekomenda para sa mga tao na, alam mo, ang pagkakataon na magkaroon ka ng sakit ay napakababa. Okay? Ang mga kabataan na nagkaroon ng malabo na chest discomfort, natatakot talaga sila sa, alam mo, puso, kung atakihin sila sa puso o hindi. Kaya, para sa kanila, ang CT angiogram ay isang napakadali, hindi nagsasalakay na pamamaraan. Ngunit sa mga taong kung saan mataas ang posibilidad na magkaroon ka ng mga bloke, isang matandang ginoo, isang ginoo na may diabetes, isang naninigarilyo, pagkatapos ay tapos na ang regular na coronary angiogram. Kaya ilang araw na kailangan mong nasa ospital, isang araw lang. Dumating ka sa umaga, gagawin mo ang pamamaraan, at pagkatapos ay pumunta, pagkatapos ng 3-4 na oras. So, yun lang. Kaya, maaari ba itong gawin sa parehong paraan para sa CT angiogram? Oo, maaari itong gawin sa parehong paraan tulad ng isang CT angiogram. Ngunit ang tanging problema ay kung nakita mong mayroong isang bloke sa CT angiogram, kailangan mong pumunta sa regular na conventional coronary angiogram upang kumpirmahin ang mga ito.